Purihin po ang Panginoon, muling magandang hapon, mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Andyan na po ang mga regular na ating mga tago-suporta. Sila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Evangeline Milarpis, Lenny Cruz from USA, and Christy Amoyo from Malaysia. Purihin po ang Panginoon. Kakaunti pa lamang po, lilima pa lamang po yung active na nasa atin. Pero mamaya po, habang tayo ay nag-aaral, dumarami po ito. Purihin po ang Panginoon, isang pong mapagpalang hapon. Alam ko po na kayo ay nasa mabuting kalagayan as I am expecting, kasi nga po kayo po ay aking ipinapanalangin na sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. Purihin po ang Panginoon. Ating pag-aaralan, yung pong The Great Reformers. Yung mga reformers, yung nagbabalik, yung nagre-reform, ano po, yung nagbabago, Yun po yung ating pag-uusapan. Ito po ay ating matunghayan sa aklat po ng pangalawang Kronika, 2 Kronika, chapter 29, verse 1 to 11. Lumang tipan po ito, doon po sa may mga Bible, pangalawang Kronika, chapter 29, verse 1 to 11. Doon po sa wala, ay makasunod po kayo sa aking pagbasa. Ang pag-uusapan po natin, yung po, kaya po paksa natin yung mga reformers. Isa po sa reformers ay si Haring Hezekiah. At babanggitin ko po mamaya ay mga iba pong reformers. Kaya nga po pag-uusapan po natin yung buhay po, yung kapanahunan ni Haring Hezekiah. Ano po yung ginawa niya o ano po na dapat nating kapulutan ng aral. Purihin po ang Panginoon. Ezekias. Si Ezekias ay 25 taon nang maging hari at 29 na taon siyang naghari. Sa Jerusalem, siya nanirahan. Ang ina niya ay si Abia na anak ni Zacarias. Katulad ng kanyang nunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala, pinabuksan na niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Tinipon niya ang mga saserdote at mga Levita sa patio sa gawing silangan ng templo. Verse 5, sinabi niya, makinig kayo mga Levita, italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at linisin ninyo ang bahay ni Yahweh. Number 6, nagkasala ang ating mga magulang. Hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Tinalagdan nila siya at ang kanyang templo. Ang mga pintuan sa portiko'y ipinilid nila, hindi nila sinindihan ang mga iliwan at hindi na nagsunog ng kamangyang. Hindi na rin sila nagdala ng handog na susunugin sa dambana ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 8, iyan ang ikinagalit ni Yahweh sa Juda at Jerusalem. At gaya ng inyong nasaksihan, nakakahiya, nakapangingilabot, at kahambal-hambal ang kanilang kinasapitan. Kaya naman, nangasawi sa patalim ang ating mga magulang at ang ating mga anak at asawa at nabihag ng mga kaaway. Verse 10, ang pasya ko'y makipagtipan uli sa kanya upang maglubag ang galit niya sa atin. Maglingkod kayo sa kanya, mag-alay ng handog at magsunog ng kamangyang, yamang kayo ay kanyang hinirang upang tumayo sa kanyang harapan. Purihin po ang Panginoon, na pagpala na po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami ay muling nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po Panginoon na aming matutunghayan ang isa sa mga reformers ng lumang tipan, isa sa po sa mga naging hari ng Juda,
na tunay nga po, Panginoon, na ito ay kapulutan namin ng aral. Nawa, Panginoon, ito ay magpalakas ng aming espiritu, spiritual na pamumuhay. Ganon din po, Panginoon. Maging pagpapala po sa lahat po ng maabot, nakakapanood, at manonood pa later ng gawain ito. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga anak at mga apo at manugang ni Nanay Belia na nasa San Miguel at ang kanilang mga kaanak. Salamat po, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na sila ay iyong patnubayan, gabayan ng iyong Santo Espiritu upang ang mga salita mo na aming pag-aaralan ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Salamat po, Panginoon. Ang papurit, pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. At kaya po tayo nag-introduction, nag-introduction dito para doon po sa ating pag-uusapan. Kaya naman po tayo merong conclusion, kasi po ang ibig sabihin ng conclusion, yun po yung aral na ating nakukuha. Ano po? Kaya ngayon, ako ay magbibigay ng konting introduction. Kaya na pag-uusapan po natin yung mga The Great Reformers. Reformer. Yung mga nag-reform, ano po, nagbalik loob, o mga nagpasigla ulit, nagpasiglang muli ang kanilang pananampalataya. Ito yung mga hari ng Juda. Kaya po, Juda ay ito po yung southern part ng Israel. Ano po? The northern part, yung handong po sa Galilee. Ang southern part, ang Juda, yung may sakop po ng Bethlehem. Ang Juda po, karamihan po ng naging hari ng southern o sa Juda ay nasa angkan po ni Haring David. Ang Israel po, after the reign of King Solomon, David, tapos Solomon, and after Solomon, na-break po yon, naghati po, kaya nahati po sa north and south. At sinabi ko po sa inyo na nakaraan, nabigit ko rin po sa inyo na nakaraan, na ang almost hari ng mga northern part ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Mga 15% lamang ang naging nakasunod sa kalooban ng Panginoon. So on the other part, sa southern part, baliktad. Konti lamang po, nasa 70% naman po ang nasa gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit yung 30% ay hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mas pabor o mas marami ang naging hari ng South o ng Juda na naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, pag-uusapan po natin, isa po sa the great king ng Juda ay si Haring Ezekias. Hezekiah sa Tagalog, sa English. Ano po? Hezekiah, may H po sa Tagalog. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po sabi, ang aklat ng Second Chronicle ay makikitaan ng mga uri ng profiles in courage sa bansang Israel. Profiles in courage. Sabi po, no? Maraming naging hari ang nagdaan sa matinding pagsubok. Ngunit sa kabila nito, meron pa ring nagtagumpay sa kanilang panahon, lalo na sa timog Israel na Juda. Kinakailangan ang ibayong courage upang labanan ang pagbagsak ng ng pagsamba at pagkakilala sa tunay na Diyos. Kinakailangan din ang determinasyon upang mapabalik ang mga tao sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat sila'y pinanghihinaan ng loob dahil sa pagkakasakop sa kanila ng mga bansa na nakapaligid sa kanila. Dahilan upang sila ay mahikayat na tumalikod sa tunay na Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang sumasakop sa kanila. Ang 6 na hari ng Juda na sakop ng Southern Israel na nakaganap nito ay sina Jehoshaphat, binansagan po sa English Bible na organizer, si Jehoshaphat. King Jehoshaphat,
matutunghayan po natin sa 2 Chronicle chapter 17:20 ang kanyang buhay. Kung meron po kayong Bible, basahin niyo po ang buhay ni Jehoshaphat. Pangalawa po, si Joas. Siya po tinuringan na refurbishing the temple. Yun po ay mababasa niyo po sa chapter 23 and 24. The same book din po, 2 Chronicle. At pangatlo, si Joaida. Binagisagan po siyang strength behind the throne. Yun po, ang buhay niya ay talaan niya ay mababasa po sa chapter 23 and 24 din, katulad po ng kay Joaida. At kay Haring Hezekiah, yung atin pong paksa ngayon, tinawag po siyang the Great Reformer. Kasi nga po, wala pong ibang nakahigit sa kanyang ginawa. Sa mga nagdaan, yung before sa kanya at yung pong after sa kanya. Wala pong nakapantay sa ginawa ni Haring Hezekiah. Kasi po, kaya po siya binansagan sa English Bible na the Great Reformer. Amen. Magbabasa po natin to sa ating ngayon, 2 Chronicle chapter 29 hanggang chapter 32. Ganun din po, ang pang-apat, ang pang-lima ay si Hosea pala, si Hosea. Binansagan po ito sa American Bible, the Complete Reformer. Mas maganda, mas magaling pa rin si Hezekiah, kaya lang ito na siguro ang pangalawa, si Haring Hosea, kaya nga tinawag pong the Complete Reformer. Mababasa po yun sa chapter 34 to 35. Lahat-lahat po ng mga chapter na nabanggit ko ay sa 2 Chronicle. Amen. Dahil napag-usapan po natin yung reform, meron na naman po tayong antonym na reform. Ayon po doon sa ating nabasa. Kaya po ako nagtagal ay mahaba po. Reform ay more 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 letter po ito. Hindi katulad ng best at taka-hope. 4 na letters lang na ating napag-aral. Purihin po ang Panginoon. Ayon po sa ating nabasa, wala nga pong nakapantay sa nagawa ni Haring Hezekiah sa kanyang kapanahonan. Why? Kasi po doon po sa chapter 3, sabi po niya, sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala, pinabuksan na niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Why? Bakit po nakasarado? Why? Kaya nga po sabi ko kanina sa introduction, binigyan ko kayo ng konting introduction. After po ng reign ni Haring Solomon, nagka-split, nagkaroon po ng kaguluhan sa Israel. Siyempre po yung kanilang bahay pa ng bahan o yung templo ay nagkaroon po, nasara at natigil po ang kanilang pananambahan. Pangalawa, meron pa pong pananakop ng bansang Assyria. Ang tinatawag po ang Assyria ay ang Iraq ngayon, Assyria. Ang Assyria ay bansang Iraq sa bagong panahon ngayon. Sila po ay sinakop sa pamamagitan ni Haring Artaxerxes. Siya po yung hari ng Assyria at lagi pong binubuli si Haring Hezekiah during his term. Kaya nga po, doon pa lamang sa umpisa ng kanyang pamumuno bilang hari ay nakakitaan na po ng loyalty sa Panginoon si Haring Hezekiah. Kaya sabi po, sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala ay pinabuksan niya na muli ang templo at pinalinis. Ano po ibig sabihin po doon? Sa letter R, reform ang atin pong pinag-uusapan po ngayon. Reform. Letter R is reparation or restore. Kaya nga po sabi doon, sa verse 3, ang muling pag-aayos ng templo na gagamitin sa pananambahan sa tunay at dakilang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po sabi po sa Awit 1:18,
Ang sabi po, sa 118 verse 19 and 24. Ang sabi po, ang mga pintuan ng banal na templo ay inyo ngayong buksan, ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ni Yahweh, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil at nanangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Diyos na si Yahweh. Kung iyong mamasdan ay kawili-wili. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Kaya nga po doon sabi po, ang muling pagbubukas ng templo. Why? Kasi nga po, ang pananampalataya ng mga Israel during that time ay naghalos 0%. Kasi nga po, yung templo, na dapat nilang doon na kung saan kinakatagpo nila ang Panginoon, si Yahweh, ang Diyos, ay wala at sarado. Dahil nga po, na-impluhensyahan ng mga ibang hari o mga sumasakop na hari. Kaya nga po yung pananampalataya ng mga Hebreo ay nahati. Kasi po yung iba ay naakit sa ibang pananampalataya maliban kay Yahweh na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Napunta sila sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? Kaya nga po, nawala, nasira ang halos kanilang pananampalataya sa Diyos, na tunay na Diyos. Kaya nga po, isa po yun sa ginawa ni Haring Hezekias. Kaya nga sa letter R tayo, nirestore niya ang bahay sambahan. Letter E, emulate. Reform, di po ba? Ang second letter ay letter E, emulate. Ano po emulate? Imitate. Ano po? Sa verse 2, ano po sabi? Katulad ng kanyang nunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. You see? Sabi ko nga po sa inyo kanina, lahat po nung naging hari ng Juda ay nanggaling sa angkan ni David. At alam naman natin na si David ay tinatawag ng Biblia the man of God. Kaya nga po, katulad ng kanyang nunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Ano po sabi po doon? Emulate or imitate. Ang mga halimbawang pagsunod ng mga Bible character sa kalooban ng Diyos. Isa po rito yung ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 13. Basahin po natin 13:17. Sabi po sa John 13. Basahin po natin. 13:15-17. Ang sabi po. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugas ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Tingnan po,
Sinundan natin si Haring Hezekiah, sinundan niya ang kanyang ninuno. Tayo ay binigyan ng Bible para makabasa ng mga Bible character na pwede nating sundan sa ating pananampalataya. Yung kanilang ginawa na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, importante na mayroon tayong Bible, nababasa natin yung mga example. Sa 1 Corinthians chapter 4:14. Sabi po, kay Pablo naman, tungkol kay Pablo. Kanina po, binasa natin yung example na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, kay Pablo. Ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. 15. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa ko. Amen? Tingnan po, yung mga sinabi ni Pablo direkta, tularan ninyo. Ano po ba yung nagawa ni Apostol Pablo? Ano po? Siya po ay naging tagapangaral para sa ating mga hindi. Nalaman natin ang mabuting balita o ang kapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa kanyang mga sinulat. Umpisa po sa Roma, ang mga sinulat po ng Roma, Unang Korinto, Galacia, Efeso, Pilipo, lahat po, ito po ay mga tinatawag nating epistle na sulat ni Pablo sa mga iglesia. Doon po matutunghayan natin na ang talambuhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ay nakarating sa atin kasi nga po siya ay ating apostol. Siya po ang inilagay ng mga hierarchy, mga senior sa pananampalataya, sila Pedro, Santiago at Juan, at siya nga po inilagay dito sa atin bilang apostol. Ano po? Kaya nga po sabi niya, tularan ninyo ako. Ang tutularan po natin kay Pablo ay yung kanyang pamamahagi ng salita ng Diyos. Hanggang siya ay bihagin, ikulong at patayin, siya andun pa rin yung kanyang pagtuturo, paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, isa pong halimbawa yon. Sa 1 Corinthians chapter 10, ang sabi po, chapter 10 to 33, verse 33, ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Sabi po ni Pablo, ang ganda po ng sample niya rin ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Kaya nga bandang uli, sabi niya, tularan ninyo ako gaya lang pagtulad ko kay Jesucristo. Amen? Hindi niya po sinabing, tularan nyo ako lang. Kasi si Pablo, sinabi niya, tularan nyo ako kung paano ko tinularan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po doon, sabi po sa letter E ay emulate. Ang ibig sabihin ng emulate ay imitate. Amen? Napaka-importante po ito na tayo ay mag-imitate o magtumulan sa mga Bible character na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Number 3. Ano po yung third letter? F. R. Reform. Reform po pinag-uusapan natin antonyms. Reform. Antonyms nga po. Acronym pala. Acronym. Ang reparation, emulate, and the third is F. Form. Ano po yung form? Produce or create. Ang ibig po sabihin ng form, bumuo o mag-produce. Di po ba?
Ang sabi po doon sa verse 4. Ano po yung verse 4? Sabi po nito. Tinipon niya ang mga saserdote at mga Levita sa patio sa gawing silangan ng templo. Amen? Amen? Pinorm niya. Tinipon niya. Ano po? Ang mga Levita, ang mga saserdote. Ang pangangalap ng mga lingkod ng Panginoon para sa pagsisimula ng pananambahan. Sabi po sa Sophoniah chapter 3, 19, ang sabi po, tignan mo, sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Pagagalingin ko ang mga lumpo at titipunin ang mga itinakwil at ang kanilang mga kahihiyan ay papalitan ko ng karangalan at katanyagan sa buong sanlibutan. Verse 20, ibabalik kita sa iyong tahanan sa panahong iyon, sa panahong kayo'y aking titipunin. Amen? Kaya nga tinipon niya, oo, gagawin kitang tanyag at dakila sa gitna ng lahat ng bansa sa lupa at pauunlarin kitang muli. Si Yahweh ang may sabi nito. Amen? Kaya nga po, yung sabi po, yung form, produce, create, ay kinalat niya ang mga, bakit po napaka-importante ng merong tinipon niya, yung mga tagapangaral, mga Levita. Di ba napag-aralan natin, yung mga Levita ay isa sa 12 lipi ni Israel na hindi nagkaroon ng kaparte sa lupa, pero sila po ay na-assign sa mga spiritual concern ng mga Israel. Amen? Awit 106. Sabi po, Awit 106 verse 45. Sabi po, 45 to 48. Dinirinig sila at inaalala dahilan sa tipan. Nahabag siya dahilan sa wagas niyang pagmamahal. Maging ang sumakop sa mga hinirang ay nangahabag din, sapagkat si Yahweh ang siyang nag-utos na iyon ay gawin. Na kasi nga po, nabihag sila, kasi nga po, hindi po ba napag-aralan natin, ang mga Israel, pag lumilimot sa Panginoon, sila po ay nasasakop ng mga bansa. Pero pag sila po ay nagbabalik sa loob, sila po ay nire-regain ng Diyos. Binabalik. Kaya nga po, isa po napakahalaga sa panahon ni Haring Hezekias, inireform niya yung bansang Israel. 47, iligtas mo kami, O Yahweh, aming Diyos, Panginoon namin. Saan man naroon ang mga anak mo ay muling tipunin upang ang ngalan mo ay pasalamatat aming dakilain. Aming pupurihin itong Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mula't mula pa at magpakailanman ating pupurihin. Amen? Kaya nga po, sabi po doon sa verse 4, ay tinipon niya ang mga saserdote upang makapag-umpisa ulit ng pananambahan ang bansang Israel. Amen? Nawala kasi nga po, nasakop at nagkaroon po ng kaguluhan sa buong Israel. Amen? The fourth letter is letter O, reform. Sa reform, ang letter O dito ay lagyan ko ng offend. Offend. O displease. Ang ibig po sabihin ng offend ay displease o transgress. Ano po yung transgress? Ay paglabag, lumabag. Kaya nga po sa verse, ito po ay matatagpuan natin sa verse 6. Tingnan niyo po. Nagkasala ang ating mga magulang, hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Tinalikdan nila siya at ang kanyang templo. Amen? Kasi po, sabi ko po, nababanggit ko po lagi, Haring Solomon, napakaganda ng una. Nung bandang huli, ay nagkasala. Nawala po sa pat ng Panginoon. Why? Dahil nga po sa ginawa niyang pag-aasawa sa almost 1,000. 700 po, to be exact na. Mga reyna ng iba-ibang bansa, ginawa niya po yun para hindi siya girahin. Ano po? Tapos nagkasala po siya dahil nakalimutan niya yung kanyang tipan sa Panginoon. Kinalimutan niya pala, ibig sabihin. Sana po, hindi po tayo sumagi doon sa gano'n. Sa unang buhay natin, ngayon, masagana tayo.
Baka pag dahil sa kasaganahang ito, makalimutan natin ang Diyos. Doon po lalapat yung kasalanan, yung pagkakasala. Sana huwag po dumating po sa atin. Kahit na po tayo ay meron ngayon, sana lalo tayong lumapit sa Panginoon. Ano po, maging bahagi ng community pantry. Maging bahagi ng nagbibigay ng mabuti sa kapwa. Pag ikaw ay meron. Di po ba? Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po, open o nag-transgress. Kailangan ng pagsusuri kung saan tayo napapalayo sa kalooban ng Diyos upang maipahayag ang lahat ng kasalanan. Kailangan din ng tuwirang pag-amin at pagsisisi. Sabi po sa Levitico chapter 5, verse 5, kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraan, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. Amen? Ganon din po sa awit 38:18, aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aking gumugulo. Bakit po napaka-importante ng pagsisisi sa ito po ay kasama sa reform. Hindi po matatawag na reform kung wala pong pagsisisi. Ano po? Kaya nga po sa 6, nasabi po nagkasala ang ating mga magulang. Hindi po, kaya po yung nagkasala ating mga magulang, isa po sa kanilang ninuno ay si Haring Solomon. Ano po? At marami pa. Dahil sabi ko nga sa inyo, lahat po ng naging hari ng Juda ay 70% lamang ang halos nakasunod sa kalooban ng Diyos. Ang nasan po yung 30? Di po ba? Ay mga nagkasala. Mga ninuno pa rin ito. Nagkasalin-salin po sila Yung mga anak po nagiging susunod na hari. Kaya nga po, mula po sa kay Haring David, kay Solomon, hanggang dito kay Hezekiah, sila po ay nanggaling sa angkan ni David. Nagkasala po sila. Kaya napaka-importante na magkaroon po ng pagsisisi. Amen. Awit 51. Ito po ay lagi nating nababanggit, napag-aralan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Verse 2, linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y parusahan. Yan nga po, yung napaka-importante po, nung tayo ay nagtatapat, nagsisisi, at nagre-reform ng ating buhay. Ano po yung reform? Muling bumalik sa kalooban ng Panginoong Hesus. 1, 2, 3, 4, and the fifth letter I, muli ay letter R. Ano po yung R? Nilagyan ko po ito ng reconcile. Ano po? Reconcile. At tawag doon, pagsamahin ulit, reconcile. Magsama ulit, reconcile. O reconciliation. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay kanyang kinalulugdan sapagkat ito ang loob ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga hinirang. Ano saan po yung reconcile na ating pinag-aaralan? Verse 10 to 11. Ang sabi po sa verse 10 to 11, ang sabi po, ang pasya ko'y makipagtipang tayong muli sa kanya upang maglubag ang galit niya sa atin. Na maglingkod tayo sa kanya, mag-alay ng handog at magsunog ng kamangyang yamang tayo ang kanyang hinirang. Yamang kayo ang kanyang hinirang upang tumayo sa kanyang harapan. Tayo po ay kanyang hinirang. Ano po yung mensahe po dito sa reconcile? Tayo po ay binubuyo o tawag doon, binubuli ng ating sitwasyon ngayon. Binubuli tayo ng COVID. Ano po? Iniinis tayo.
Biro nyo mahigit 1 taon na tayo rito. Ano po? Ito po ay panawagan para tayo ay muling magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Lumapit muli ang mga tao sa Diyos. Maaari, lahat, hindi lamang iilan ang makipag-reconcile sa Panginoon. Matagal na po tayong binubuli. Sa panahon nito, kaya po nasabi ni Hezekiah, magbalik, sabi niya po ay makipagtipan ulit tayo. Why? Siguro kasi nga po, nabibigatan niya sila. Binubuli siya ng hari ng Assyria. Binubuli siya. At ito pa ang masakit doon. Binaspa ng hari na Artaherjes ang Diyos Ama. Iyon ay isang paglapastangan sa ating Panginoong Hesus. Binubuli pati ang Panginoon. Wala namang kwenta yung Panginoon mo. Ginodiyos mo, sabi niya kay Haring Hezekiah. Kaya, lubog yung damdamin ng lungkot, sobrang lungkot ni Haring Hezekiah nung marinig niya yung pagbubuli ni Artaherjes na hari ng Assyria sa kanya at pati sa Diyos. Kaya nga po sabi niya, mag-reconcile tayo. Muli tayong magbalik loob sa Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa Roma chapter, sabi po sa Roma chapter 5, basahin ko po, 8 to 11. Sabi po sa Roma. Chapter 5, verse 8 to 11. Sabi po, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Amen? Dahil nga po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, tayong mga tao na makasalanan ay nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil sa pagkamatay po ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon po ng reconciliation. Imuli po tayong inilapit ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos. Kaya nga po ang krus ay narito, ganyan. Andito po tayo, nasa kabila ang Diyos. Si Kristo po ay nasa pagitan, kaya nakakross. Siya po yung naging daluyan ng kaligtasan o ng muling pagbabalik sa Diyos amang makapangyarihan. Amen? Kaya nga po, sabi po, reconciliation. And the last letter, tayo po ay 5 minutes pa, matatapos na sa ating 30 minutes. Makuha na sana po natin ito ng 5 minutes na lamang. The last letter ay letter M, ministry. Amen. Bakit po? Babalik po tayo sa chapter 5. Hindi, napansin niyo hindi, nag-4 kanina, 2, 3, 4, lumagpas na 6, tapos 10 and 11. Babalik tayo sa 5. Ano po yung sinabi sa 5? Sinabi niya, makinig kayo mga Levita. Italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at linisin ninyo ang bahay ni Yahweh. Amen? At yung po sinasabi ko, yung mga lingkod ng Panginoon ay tinatawagan niya o panawagan ni Haring Hezekiah na magtalaga ng kanilang mga sarili. Kaya po tinawag ko po itong ministry. Bakit po? Sa iglesia po, ang pagtatalaga, sabi po, ang pagtatalaga sa mga gawain o ministry ng Diyos ay nag-uumpisa sa number 1, membership. Kailangan po ikaw ay member ng isang church. Kayo po ba ay inyong sinasambahan, meron po kayong registration?
Nakalista po yung pangalan nyo at saka yung birthday nyo para pagdating po ng birthday ninyo, babatiin kayo ng lingkod ng Panginoon sa inyong kaarawan. Nakalista po ba kayo sa inyong iglesyang pinupuntahan at sinasambahan? Importante po ito. Number 1, a membership. Number 2, maturity. At pagkatapos mong maging miyembro, ikaw ay magiging matured. Amen? 4 na letter M po ito. Membership, maturity. Number 3, ministry. Ito na po yung tinatawag na sa ministry, ay kinapapalooban ng mga lingkod ng Panginoon. Ito po yung mga lingkod, mga pastor, deacons, yung mga manggagawa, na siyang naatasan na sa pangangasiwa ng iglesia, hindi lamang sa ikalalaganap ng salita ng Diyos, kundi sa pamamahala at kaayusan ng templo or ng iglesia. Kaya napaka-importante po. Pag tayo po ay pagkatapos po ng maturity, tayo po ay ministry na. Ibig sabihin, malago ka na, yung maalam ka na sa gawain ng Panginoon, pwede ka nang maging deacon o manggagawa, Bible teacher, or pastor, hanggang sa pang-4 ay ang mission. Bakit po yung mission? Lalabas ka na sa church at ikaw ay magmi-mission na. Katulad po ng ginagawa ko ngayon. Ito po ay mission. Ano po? Evangelism po ito. Mission. Paghahayag ng salita ng Diyos outside the church. Para maabot yung mga hindi nasa church lamang, kundi pati yung nasa labas ay maabot ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po tayo nag-upgrade eh. Meron na tayong YouTube eh. Nag-subscribe na po ba kayo? Kaya nga po tayo, ini-upgrade namin yung aming para maabot yung mga kaluluwang hindi lamang sa Facebook, kundi pati sa YouTube. Amen? Kaya nga po, pag tayo ay nasa ministry na, ito po, sabi niya po doon sa verse 5, makinig kayo mga Levita, italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at linisin ang bahay ng Diyos. Kaya nga po sabi ko sa inyo, pag ikaw na ilingkod na ng Panginoon, nasa iyo lang pamamahala ang iglesia, hindi lamang sa paghahayag ng salita ng Diyos, pati po ang pamamahala, paglilinis dito. Amen? Malinaw po? Napaka-importante po yung 4 na letter M. Una, mag-member ka. Siyempre, pag matagal ka na, nagiging maturity ka na. Number 3, pag naging maturity ka na, pwede ka na maging lingkod ng Panginoon. Amen? Maging pastor, maging deacons, manggagawa. Amen? Paglabas mo noon, lagpas ka pa sa ministry, lalabas ka ng church upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lalo pang malawak na lugar. Hindi lamang doon sa church. Amen? Kaya nga sabi doon italaga ninyo ang inyong sarili. Amen. Hallelujah. Napakalinaw po. Kayo po ba sa inaatinan niyo yung church, naaalala ng lingkod ninyong pinaglilingkuran yung araw po ng birthday upang kayo ay ipanalangin? Kaya napaka-importante po yung membership. Nakalista po yung pangalan nyo. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung ating reform. Mahaba po, 5. Kaya tayo ay lumagpas na po ng 5 minutes. 5 po kasi yung aking in-exhort na letter na kinuha natin sa ating pinag-aaralan. Ito po ang conclusion. Di po ba sabi ko ang conclusion? Ano po yung aral na nakuha natin? Kaya may introduction para maunawaan natin yung istorya. Kaya may conclusion dahil ito yung aral na ating nakuha sa ating napag-aralan. Sa buhay ni Haring Hezekiah. Sabi po, si Haring Hezekiah ay binilang na isa sa mga pinakadakilang hari ng Juda dahil sa kanyang tiwala at pag-asa sa Diyos. Ang kanyang buong pusong pagtitiwala sa Panginoon, sumunod sa mga utos, hinimok ang mga tao na tumalikod sa kasamaan at magbalik loob sa Diyos. Isiniayos niya ang mga templo, pinabalik ang mga saserdote sa paglilingkod,
at ibinalik ang pagdiriwang ng pista ng Paskwa. Buong sikap na binuwag ang lahat ng dambana ng mga Diyos-Diyosan ng mga ibang bansa na sumakop sa Israel. Hindi siya nilayuan ni Yahweh, kaya't nagtagumpay siya anuman ang kanyang gawin. Amen? Yung po yung magandang example. Yung si Haring Ezekias, siya po ay nagtiwala at nakakuha po ng provision. Siya po ay nagtagumpay anuman ang kanyang gawin. Amen? Hallelujah. Yun po. Yung tunay po tayong sasamba sa Diyos. Alisin po natin yung mga harang, kasalanan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang po idols, pati po ang pera ay dinudiyos ng tao ngayon. Lahat po, pati bagay ay dinudiyos ng tao ngayon. Ano po? Kaya nga po yun. Ang kailangan, tayo ay lubos na magtiwala sa Diyos. Magbalik loob. Magbalik loob sa Diyos. Maging reformer tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dako po tayo sa ating pananalangin. Ang aking assistant ay busy sa pindot. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dadako muli sa ating prayer time. Hallelujah. Damhin po natin yung nilalaman ng awitin at tayo po ay sabay-sabay na lumapit sa ating Panginoon. Ang Diyos. Amen. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Healing at recoveries pa rin po para kila Francis Pulido, Remigio Santos, Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Teresita Sangkate, Prexy May Bracamonte Dayanco na may stage 4 breast cancer, at si Letty Lacandaso na may stage 3 colon cancer. Gayon din po, recoveries para kay Marcia Pajardo. Kung ako'y magtatapat Angkinin po natin yung mensahe ng awitin na may magagawa ang Diyos. Gayon din po para po kay John Patrick Castro, Wisdom and Strength, para po sa kanyang pagtitraining at ingatan din siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay para kila Jake Milarpis, Marvin Castro at Dalisay Castro. Gayon din po para sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala ng mga OFW na nasa Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Italy, Middle East, at sa Abu Dhabi. Gayon din po, patuloy po tayong manampalataya na lahat ng ating hinihiling na ito ay bibigyan katugunan ng Panginoon, lalong-lalo na po sa may mga karamdaman. Gayon din po, para sa lahat po ng mga concerns na maka-join sa atin sa mga sadaling ito, para sa concerns po ni Evangeline Milarpis, Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lenny Cruz, Christy Amoyo, Rochela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, Rodel Gatchalian Palan, Rodolfo Milarpis, Dalisay Castro, Gloria Bravo, Jenna Panganiban, Milet Panganiban, Francis Pulido, Alfred Santos, at concern po ni Virgilio Arnubit. Gayon din po sa mga tumutunghay po at tutunghay pa sa ating BS Online at sa mga tumutunghay po sa mga nag-shares ng ating gawain. Sa shares po ni Evangeline Milarpis,
sa shares ni Lenny Cruz, at sa shares din po ni Christy Amoyo. Ang Diyos ay tunay. Amen. Hallelujah. We praise you. We praise you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. ng Diyos ay tunay. Muli, Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na sa oras pong ito ay muli mo kami binibigyan ng kasiglahan upang kami, Panginoon, ay mga balik loob sa iyo, maging isa sa mga reformers ng aming mga pananampalataya. Sa tunay nga po, Panginoon, na pag-isihan namin ang lahat ng aming mga pagkukulang para nga, Panginoon, sa aming kaligtasan, lalo-lalo na, Panginoon, sa COVID. Patuloy nga po, Panginoon, ito ay panawagan, isang pahalimbawa na kami nga po, Panginoon, ay dapat nang makawala sa COVID na ito at kailangan namin, Panginoon, na kami ay balik loob sa iyo upang kami, Panginoon, ay iyong kaawaan at maligtas sa lahat po ng mga epekto ng COVID na ito. Unang-una ang kahirapan, kawalan ng trabaho, karamdaman na inaroon, Panginoon, at nawa sana, Panginoon, ang COVID na ito ay matigil na at patuloy din po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng kahilingan ng kagalingan para po kay Francis Pulido at Remedios Santos sa kanila pong pagdadialysis ay mahinto na po ang kanilang pagdadialysis. Ganap na po silang makatanggap ng kagalingan at mabalik na po ang kanilang more normal na buhay. Ganon din po kagalingan po para kay Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman sa kanyang binti, kay Violeta Amoyo at Teresita Sangkate. Ganon din po para kay Pretsimi Bracamonte Dayanko na mayroon pong cancer, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na siya ay iyong kawaan at kagalingan po ang sa kanya ay dumating, Panginoon. Ganon din po para kay Leti Lacandaso na mayroon din pong karamdaman po mula po sa kanyang kolon, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na siya rin po ay iyong katagpuin. Hipuin mo po ang cancer na ito sa kanyang kolon, Panginoon. At maalis nga po, Panginoon, in the name of Jesus, maalis ka. Ganon din po yung cancer po sa breast cancer ni Presi May. Maalis ka in the name of Jesus at lahat po ng kagalingan, Panginoon, ay hinihiling, Panginoon, ng mga nabanggit ay ipagkaloob niyo na po, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa recovery po ni Marciana Pajardo na nakaranas po ng COVID. Nawa, Panginoon, ay mabalik po, Panginoon, ang kanyang kalakasan at kalusugan. Muli nga po, Panginoon, nabigyan mo siya ng katatagan sa kanyang pananampalataya. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga naghahanap po ng hanap buhay para po kay Dave Milarpis, mag-asawang Marvin Castro at Dalisay Castro, makatagpo na nga po, Panginoon, hanap buhay o negosyo man po ito, Panginoon. Sila nga po, Panginoon, ay iyong pagkalooban. Ganon din po, Panginoon, sa welfare po ni John Patrick Castro na aking apo na nasa Japan. Patuloy nga po, Panginoon, na dalangin ko sa kanya ay kanyang kalusugan, kalakasan. Ganon din po ang iyong pagpapala sa kanyang mga employer, pagpapala po sa kanyang kumpanya, pagpapala rin po sa kanyang mga kasama sa trabaho. Ganon din po sa lahat po ng aming OFW na kaibigan, kaanak mula po sa Japan, kay John Patrick Castro, Juby Moyo and family, Jesus Corpus and family, ganon din po kay Glenda Enriquez and family, ganon din po, Panginoon, sa nasa Abu Dhabi kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh, nasa Dubai kay Lucy Milarpis at ang Sharma family na kanyang employer. Ganon din po sa mga nasa USA kay Lenny at Sarah Cruz at ang kanilang pamilya. Ganon din po kay Alfred Santos at Cathy Angeles at kanilang pamilya. Ganon din po kay Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, Marvin Pangilina na nasa Jeddah, Esther Hipolito na nasa Norway, kay Rodolfo Valencia, Eddie Hilario and family na nasa Canada. Ganon din po, Panginoon, kay Ed Cabrera, Lynn Maglaki, at Gus Gonzales na nasa Saudi. Dalangin ko rin po, Panginoon, kay Jane Banikid and family na nasa Australia. Ganon din po sa lahat po ng aking pamangkin
na nasa Italy, kay Rene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido, Heidi Apostol Barbieri, Danilo Apostol at ang kanyang pamilya, Lea Sigalay, Caporali, Denden at Lua Sigalay na nasa Italy. Dalangin ko, Diyos, sa lahat po ng aking nabanggit, ang iyong pagpapala at pag-iingat po sa bawat isa, kalusugan, kalakasan po ay sumakanila. Ganon din po pagpapala sa kanilang hanap buhay, pagpapala rin po sa kanilang mga kaanak at mahal sa buhay, lalong-lalo na Panginoon yung mga naiwan po sa kanilang sa Pilipinas. Ganon din po Panginoon, patuloy po namin dinataas sa iyo ang lahat po ng tumunghay at nakasama po namin sa araw po ito. Hindi ko na po isa-isahin ang kanilang pangalan, nabasa na po ni Sister Oring. Dalangin ko, Diyos, sa kanilang po mga nakasama namin sa hapong ito ay patuloy po ang iyong gabay at patnubay po ang aking hiling. Ganon din po ang kalusugan ng bawat isa, kalakasan, spiritual growth, at ganon din po, Panginoon, pagpapala, Panginoon, sa kanilang trabaho, pagpapala po sa kanilang mga pamilya, at ganon din po sa lahat po na nag-share, pagpapala po para kay Evangeline Milarpe, Lenny Cruz at Christy Amoyo na nag-share po ng gawain ito. Dalangin ko nga po, Panginoon, na sila ay iyong pagpalain, gabayan at patnubayan, kalakasan at kalusugan ay suma kanila. Ganon din po sa lahat po ng nanonood at sumubaybay sa mga share po ng tatlong ito, ay patuloy ko po silang itinataas sa iyo, ang iyong gabay at patnubay po, pagpapala, pag-iingat din po, at lalong-lalo na, Panginoon, ang protection mo laban sa COVID. Ganon din po, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng aking mga batchmate from Giginto Elementary School Batch 71. Ganon din po sa aking mga batchmate sa high school from San Sebastian College Batch 75 na sumutunghay din po ng aming gawain, at sa lahat po ng aming mga kaanak, mga kaibigan na aking pong nasa aming pong listahan ng kanilang mga pangalan. Nakikita po namin ang kanilang mga pangalan na nanonood later ng aming gawain. Salamat po, Panginoon, sa kanilang patuloy na pagsusubaybay. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat din po sa bawat isa, kalusugan, kalakasan, at pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, sa aming Provincial Governor Daniel Fernando, aming Vice Governor Vilhelmino C. Alvarado. Ganon din po sa lahat po ng staff ng accounting office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Preynal, sa aming bagong administrator Antoinette Constantino, at sa lahat po ng sangguniang panglalawigan. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay sa bawat isa, kalusugan, kalakasan at pagpapala at protection din po laban sa COVID. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsama sa amin. Patuloy ko rin po itinataas sa iyo ang kalusugan at pangangailangan ng maintenance ng gamot ni Nanay Belia sa kanyang kinakailangang inumin mga gamot. Dalangin ko, Diyos, ang iyong patuloy na pagbibigay sa kanya ng kalakasan, kagalingan, at pagpuprovide, Panginoon, ng gamot na kanyang kailangan. Ganon din po, Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo ang aming negosyo, ang aming buy and sell ng mga sasakyan. Tinataas namin po, Panginoon, ang aming jeep na pampasada, ang aming Starex, ang aming Nissan Urban na aming ibinebenta. Dalangin ko, Diyos, na ipagkaloob mo na po sa amin ang mga buyer nito. Humipo ka po, Panginoon, at pagpalain mo po ang makakabili ng mga aming mga sasakyang aming binebenta na paraan ng aming hanap buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong kagalingan ng lahat po ng mga kahilingan ng kagalingan ay makararanas ng kagalingan. Sa lahat po ng mga ninanais sa kanilang mga iniisip, sa pagsunod po sa aming panalangin, abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga ninanais, mga inihiling, Panginoon, abutin mo nga po, Panginoon, at higit po, Panginoon, sa lahat po ay protectionan mo po kami laban sa COVID. At dalangin po namin, patuloy po namin ilalapis sa iyo ang COVID, Panginoon, ay matapos na ang pagliligalig nito, magkaroon na po ng normal ang buhay ng bawat Pilipino, mabalik na po ang mga negosyo, trabaho, at higit, Panginoon, ang kasaganahan, kapayapaan ng aming bansa. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang naghahari, patuloy kang nangungusap
Patuloy kang sumusubaybay sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na Panginoon ang nagtitiwala at laging lumalapit sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Patuloy po namin binabalik sa iyo ang papuri, kadakilaan, kalwalatian ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin sa langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Purihin po ang Panginoon.